Guys, sa muli nagbabalik ang inyong katuti, Benz Magtoto. Ang mga laging nag-aabang ng aking mga bagong videos na ina-upload sa YouTube, mga masugid kong mga manonood. Ito po, meron po tayong isang gagawing makina na 120cc na ang gamit nating crankshaft ay TWH na meron siyang stroke na 54.6. Yan po. At meron tayong block na 54mm na MH brand. Yan. Sa ngayon po, bali ang gagawin natin dito sisilipin natin yung timing niya sa pamamagitan ng tools natin na degree wheel para masilip natin kung ano yung timing port o timing duration ng ginawa ng manufacturer ng MH para malaman natin. Susubukan po nating installan ng degree wheel. Ngayon po ang ating gagawin, bali yan, meron po tayong degree wheel at meron po tayo ngayon na gagawin sa mga porting kung saan natin siya gustong mag RPM at kung ilan ang maximum RPM na gusto natin. Bali lalagyan po natin siya ng peak power RPM po. Bali lalagay tayo ng peak power RPM muna. Yan, focus muna natin. Yan. Bali power RPM. Ayan po. Bali gagawan po natin ng data number 1 sa 6,000 RPM. Number 2, 7,000 RPM. Number 3, 8,000 RPM. At number 4, 9,000 RPM. At number 5, meron tayong 10,000 RPM. Yan. Bali yan po yung ating gagawing yan po ang data ng ating sa exhaust. Bali kung kukunin natin po yung target niya para sa mga bawat RPM, ito po yung dapat na ilagay natin dito. Kailangan nito itong 6,000 RPM, kailangan natin meron tayong 158 duration. Sa 7,000 naman meron tayong 167 duration. At sa 8,000 meron tayong 175 duration. At sa 9,000 meron tayong 183 duration. Sa 10,000 meron tayong 192 duration. Ito po, itong mga duration na to na sa exhaust natin. Ito po yung sa exhaust. Exhaust yan. Bali kung susundin po natin yan, ito yung mga makukuha nating RPM. Mga data po yan
para sa RPM ng makina. Yan po yan yun yung pong tinatravel ng piston mula sa taas hanggang pong pababa. Ibig sabihin kung nasa top dead center ang ating piston sa may taas, sa bahagi ng ating pinakataas ng makina, kung meron tayo pong duration na 158 papunta po dun sa exhaust na pabukas na siya, magkakaroon po tayo ng 6,000 RPM kung ganito po ang ninais nating timing para dun sa exhaust niya. Kung 158, meron po tayong makukuha 6,000 RPM. Yan po ay para sa mga stock, at po yan para sa mga semi high speed hanggang sa mga magiging good speed, hanggang sa mga high speed, hanggang sa magiging super high speed. Yan. Bali, ang katapat naman po yan para mabuo natin naman yung tamang ano niyan, para sa 6,000 RPM, ang dapat pong kaagibat niyan sa transfer port. Para sa transfer port po niya, kailangan yung 158 duration, kailangan 120 naman po. 120 duration niya po yung sa transfer port niya, at yung sa 7,000 naman po is 122, at yung sa 8,000 RPM parisan po natin ng 124 duration, at yung sa ano natin 9,000 RPM kailangan natin ng 126 duration para po sa transfer port po yan. At yung ano naman natin wala. At ang kapares naman po ng 192 duration exhaust is 128 duration po. So, yan po ang timing pattern ng bawat RPM natin. Pagka gusto mo na mag 6,000 RPM, kailangan meron tayong 6,000 RPM, meron tayong porting sa exhaust na 158 duration, at paparisan naman po ni transfer port na 120 duration. Sa 7,000 naman po, bali 167 duration exhaust, at sa transfer port is 122. Ganun din po sa 8,000 RPM, meron tayong 175 at meron tayong 124. Sa 9,000, meron tayong 182 at meron tayong 126 para sa transfer port. At sa 10,000 po, meron tayong 192 at meron tayong 128 duration sa transfer port. So kung gusto po natin na mas mataas pa sa 10,000 ang ating expect na RPM, bali gagawan pa po natin siya ng data na tuloy-tuloy, na kailangan palaging kamatch naman niya yung sa intake. Hindi po sila dapat naghihiwalay dahil magkakaroon ng problema. Magkakaroon po ng paghina ng ating makina, o pa sobra lang siya sa RPM, pero pagka nag-load, nawawala naman po siya sa lakas. So kailangan po sequence yan, naka-timing. Kung anong kailangan ng exhaust, pinaparisan po dapat sa transfer port. Para naman po makuha lahat ng mga to, kailangan meron tayong degree wheel na gagamitin. Ito po yan, na pambasa para dun sa kailangan natin. Meron po tayo dyan na nagsisimula sa TDC hanggang dito sa BDC. So ang kabuuan po nito, kung makikita nyo, nagsimula dito sa 0, yan po yung 360 degrees, at pa-clockwise po, paikot hanggang sa makakabalik po siya na siyang ikot is 360 degrees. Mahalaga po ito para magamit natin sa ating makina, na para mapaganda natin siyang manakbo sa pamamagitan po ng pag-timing. Mapapa-improve po natin yung power ng ating makina, lalo po natin siyang mapapalakas. Ngayon naman,
kung gusto nating mas malakas pa sa 10,000 RPM o enough na sa'yo ang 10,000 RPM, okay na kung sa tingin mo, ito po yung pattern na susundan natin. Ngayon naman po, kung gusto nyo 14,000 hanggang 15,000, meron pong ibubugayan sa pamamagitan po ng mga porting timing. Pero hindi po ganun kadali yun kasi kung i-apply mo to at yung ano mo, mga tools mo para dun sa pagkat-cut dito sa block ay hindi proper yung mga porting mo doon, tsaka hindi maganda yung mga tools mo, baka makasira ka lang ng block. Bali medyo matrabaho po ito. Ngayon naman kung tinatanong nyo, pagka ba bumili kayo ng block na racing gaya ng brand na to na ginamit kong MH, ito ba'y sapat na para magamit sa pangkarera? Ito po bali production na ano po to, made pa, ibig sabihin dinesign ng manufacturer to dun sa naayon dun sa gusto nilang RPM. Linagyan po nila ng ano yan, tamang porting para sa kanila, tsaka ano, mga kinuwenta na nila, computed na yan. Yan, kung makikita nyo po, ako bali linakyan ko na yan, pinorting ko na yung mga transfer port, pero hindi pa ito tapos kasi yun nga, dun sa una kong video hindi ko basta-basta ginawa ito na wala tayong degree wheel, baka kasi madisgrasya at maano lang, masayang lang yung block. Dumako po tayo ngayon sa pag-install ng ating degree wheel sa may makina. At ito po, meron akong tools na pinamachine shop na ito po ay eksakto doon sa ating makina. Yan. Dito po ini-install to para mailagay natin ng tama yung ating degree wheel. I-install po natin siya dito. Yan. Tapos bali higpitan natin. Yun naman po kahigpitan to. Ganun lang. Tapos ilalagay po natin itong degree wheel. Ito po. At ilagay natin yung nut nya. Ngayon po yan, maluwag pa yan. Bali ito po yung ating ano, pinaka tools para malaman natin kung anong port timing o duration ng exhaust tsaka intake ng ating makina. Bali set muna natin. Yan. Set na po. Ngayon lalagyan po natin siya ng ano, ito po temporary na pang timing natin. Maliit kasi yung medyo yung lamesa, kaya medyo ayan. Pang marker po to para makita natin yung timing nya. Ayan. Tapos babalian natin.
Bali, kuhanan muna natin siya ng top dead center. Lagay natin sa TDC. Tignan natin kung sentro. Medyo malikot yung camera. Yan. Ngayon po, ang gagawin natin sa bahagi ng makina natin, yan. Yan, para makita. Lagyan naman po natin siya ng ganito para makita natin yung talagang top niya. Bali, lalagay po natin to dito. Tools po ito para makuha natin yung calibration ng pinaka top po ng piston natin. Bali, kakalibrate natin siya. Kailangan mahigpit. Yan. Dapat di basta-basta ito makagalaw. Naglag. Nahulog ang ating camera. Yan po, titignan po natin yung setting ng top dead. Kakalibrate muna natin itong degree wheel. Ayan, meron po tayong nababasang 40. Saan siya galing? Meron po tayong nababasang 45 yan. 45 po yan. Kukunin natin sa kabila. Dapat parehas. Malayo. Bali, ang nababasa dito is 61. So, malayo. I-adjust po natin. Lagyan natin sa 50. Silipin natin sa kabila. 55. Yan, adjustan po natin dito para pinakamabilis. 52.
naging 52.5, halos parehas. Yan. Yan po, 50, 55, bali 51 sa kabila, naging 51. Yan po, bali 51 po dito, tapos dito 51 din, konting-konti. Kailangan parehas po yan. Pag kumukuha tayo ng top dead center, kakalibrate muna natin yung ating degree wheel. 52, 50 po yan yung sa ilalim, tsaka may dalawang guhit na natapatan yung ating marker. 50, tapos 51 dito, kulang pa. Kailangan parehas po. 51, 51, yan po parehas. Ibig sabihin, pag linagay natin sa ano yan, tanggalin natin itong sa taas. Yan. Pag linagay natin siya sa top dead, TDC natin siya. BDC, TDC. Yan po. Bali, nasa 0 na po siya, TDC, yan. Tapos, nakatap din ang ating piston. Bali, calibrated na po yan. Ngayon, ang susunod naman po natin gawin, silipin natin kung ilan ang duration ng exhaust bago po siya bumukas. Dapat po ito, pagka inikot natin, pa-clockwise yan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Yan, ganyan po. So, ibig sabihin, mula po sa TDC, hinahanapan po natin si piston kung kailan niya po bubuksan yung exhaust. Yun po ang alamin natin ngayon. Bali, ilagay ko yung camera sa taas. So, para hindi muna natin kailangan to, iilag natin itong tools natin. Kuha na ko sa taas. Yan, para makita. Bakit tayo ng ilaw para sa exhaust. Pababayin natin hanggang sa makabukas. Yan. Yan po. Galing po sa taas muna. Yan. Nasa top dead center po siya. Tapos pababa. Hintayin natin makabukas yung ating exhaust. Yan. Ayusin natin yung camera. Yan, kita na. Yan po, kung kailan po siya sasara, ibig sabihin galing po siya sa taas at pabukas na po siya. Yan po yung dapat malaman natin kung ilan yung nabasa ni degree wheel. Ayan po, bali yan po. Ngayon, sipatin natin tong degree wheel kung ilan po yung inikot niya. Ayan po siya. Bali, nasa 79 po ang kanyang duration. Ngayon naman po, 79. Ita-times po natin yan sa 2 para malaman natin yung
duration niya. Kung kukunin natin sa 79, para malaman natin yung duration niya, 79 times 2 equals 158. So, i-minus po natin yung minus po natin yung 360 para malaman natin yung complete duration pong hindi niya pa tinakbo papunta sa ilalim. I-minus natin yung 360 degrees. Bali, meron po siyang natitirang 202. Pababa naman po yun para ma-complete revolution niya. Yung duration ng 158 papunta naman po sa ilalim, bali 202 duration po para ma-complete niya yung 360 degrees. So ngayon po yung exhaust natin, meron tayong 158 duration. Meron po tayong 58 duration po sa ano yon, sa exhaust. So bali kinukuha po natin doon, hindi po yung galing sa nakasukat tayong 158. Kung makikita nyo, meron tayong 158 dito. Ito po yung duration na nanggaling doon sa taas bago siya bumukas. Ngayon, ang kinukuha po natin dito, bali, para makuha natin yung RPM na mataas, bali yung pong natitira pong itatravel pa ng piston, yung pong 202. So kung titignan nyo po, dito meron tayong 192 para magkaroon siya ng 10,000 RPM. Ngayon, nakakuha po tayo ng duration na 202 para makumpleto yung 360 dun sa top dead center niya. More than 10,000 RPM po yung ano natin, bali nakadesign sa makina na to. Yung MH na to, nakadesign siyang more than 10,000. Hindi ako magkakamali, nasa 11,000 RPM ang makina na to. Kasi 202 duration na siya. Ganun po kahaba ang itatravel niya papunta sa ilalim hanggang sa makabalik yung ating piston papunta uli dun sa exhaust para sarado niya. Meron po siyang duration na 202 para sa exhaust po yun. Tapos iba pa yung sa transfer port. Ngayon kukunin po natin yung sa transfer port, babasahin natin. Bali ang nakuha natin dito ngayon is 202. Nakakuha tayo ng 202 para sa exhaust. Ngayon, kunin naman natin para sa duration ng intake. Sa intake naman ang kukunin natin. Ito naman po, dapat yung exactos naman siya na magsasara.
Tapos yung sa ano naman, degree wheel, kakalibrate naman natin siya. Siya naman ang babasahin natin. Set naman natin sa button dead center. Tapos lagay po natin yung pan-timing sa taas. Babangga po natin itong tip na to dun sa may piston. Para makuha natin yung calibrate naman ng pagbukas sara niya. Para maging accurate. Bali, ilalagay po pala natin yung piston, kailangan nasa pinakailalim. Pinakailalim pala yung kailangan muna nating readingan. Pinakamalalim ng piston, idala natin dun sa bottom. Sa pinaka bottom niya. Tapos gagawin po natin ngayon yung degree wheel natin para naman dun sa i-bottom dead center naman po natin siya ngayon. Ayan, naka 0 na. Ngayon, babasahin po natin siya. Ilinagay ko yung piston ngayon sa ilalim. Ngayon, babasahin ko po siya pa-clockwise hanggang sa bumangga po yung ating limiter doon sa taas. Tignan natin kung ilan ang mababasa niya. Yan po. Nakabasa po siya ngayon ng 82. 82 po yung nabasa niya. Yan, 82. Ito po yung 80. Paggawing 90, yan. 85, 84, 83, 82. Tapos sa kabila naman po, bali ang expect natin kasi siya nakababa yung piston natin sa pinakababa. Pag inikot naman natin to, yan, sa kabila naman, pa-clockwise, kailangan ganun din yung basa niya, 82. Bali, nakabasa lang po tayo ng 40. So,
hindi po siya calibrated ngayon. Ibig sabihin, wala po siya sa tamang setting pa. So, ang gagawin natin, i-bottom natin siya uli. Kunin natin yung pinaka-bottom niya. Yan ang pinaka-bottom. Kaya malayo yung basa niya kanina. Naka-advance na siya ng 26. So, ibalik po natin siya. Basa niya kasi sa kabila. Kanina 80, tapos sa kabila malayo. Basahin natin uli. 84. 60. So, malayo pa rin. Gawin natin. Kunin natin yung pinaka ano niya. Ayan. Bali, naka-advance pa siya ng 9 degrees. So, kailangan luwagan ulit ito. Nasa 6 degrees pa. Sumobra naman, nag-negative. Kung konti lang sana diferensya, pwedeng awiin sa alambre. Yan, gaya niyan. Yan. Titignan po natin ngayon kung parehas. Pag bumungga na sa limiter yung piston ko, tsaka natin re-readingan. Yan. Tumama na po. Ibig sabihin yan, 60, 65, 66. 66 po, bumangga na. So, sa kabila naman, counter, 50, 60, 65, bali 69 po siya dito. So hindi na tayo mag-iikot dito sa bolt, bali habulin na natin dito sa marker natin. 66 sa kabila, 69. So 66 minus 69,